I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload pages updates. Ayan, ito po yung bagong survey mga kababayan. So, i-updates natin. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan, ano pong sabi dito ng Abante News Online. Ayan, basahin po natin mga bes. Sabi dyan, ayan mga beswa, kahapon po yan, PBBM mas mataas approval ratings. Romualdez, mga gabinete, damay, agay. Siyempre, makikita nyo naman ang daloy ng ekonomiya ng bansa. Gumaganda naman po. Siyempre, pati yung mga ibang gabinites ay talagang mataas ang kanilang survey. So, dahil sabi dito mga kababayan, patuloy ang matatag at malawak na tiwala ng publiko kay Pangulong Marcos Jr. Matapos itong makapagtala ng 72% trust rating, tumaas ng 2 puntos at 70 approval ratings na nagbibigay ng Index of Governance score na 71%. Ipinaliwag ni Dr. Paul Martinez, Global Affairs Analyst at Executive Director ng RPMD, mas okay ito mag-survey itong RPMD mga kababayan. Foundation Incorporation na ang IOG ay bagong sukatan na ipinakilala ng RPMD upang pagsamahin ang trust at approval ratings. Nagbibigay ito ng mas malinaw na larawan kung paano sinusukat ng taong bayan ang kredibilidad at pagganap ng kanilang mga leader. Agay. Samantalang nagtala si Vice President Sara Duterte ng 57%, IOG 58%, Trust 56% approval, bahagyang bumaba mula sa nakaraang survey. Si Senate President Francis Escudero naman ay nakakuha ng 51.5% IOG and 53% Trust 50 approval na nagpakita rin ng pagbaba. No choice. Ganun talaga ang nila. Pero kung pagbasihan mo talaga si PBBM, obvious na obvious yan sa taong bayan, mga kababayan. Yung kanyang galaw, yung kanyang pamumuno ay napakaganda naman. 'Di ba? Lumalabas naman sa survey na si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay may malakas na pag-angat sa tiwala ng publiko. Nakakuha siya ng 62% trust rating, tumaas ng 2 puntos at 65 approval rating. Nadagdagan ang 3 puntos na nagtulak sa kanyang IOG score sa 63.5%. Ipinapakita nito na lalong tumitibay ang kanyang presensya at impluwensya bilang pinuno ng mababang kapulungan at patunay ng kanyang lumalalim na koneksyon sa sambayanan. Ayan. Alam nyo, pag maganda ang ugali mo, hindi ka marunong palaawa, hindi ka nagmumura, mabait ka, trabaho lang, walang personalan, sabi niya nga ni Speaker Martin, pagpapalain ka talaga ng Panginoon kahit gaano ang paninira sa iyo, binansagan, kumbaga pinagbibintangan ka nagnakaw. Ganon din ang ginagawa kay Pangulong Marcos Jr. di ba? Pinagbibintangan wag nakaw, mga Marcoses, pero still din namamayagpak pa din sila sa sambayan ng Pilipino. Hindi lamang ang pangunahing opisyal ang sinuri ng survey. Kasama rin dito ang mga membro ng gabinites kung saan nanguna si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, DSWD, na may 90.5% IOG Trust, ayan, na 89%, approval 92%. Taas Tied sa ikalawang pwesto sina Budget Secretary Amina Pangandaman, which is ang DBM. Ayan, nakikita nyo ba mga besyan? Na may 88%, Trust 86%, ayan, approval 90%, at Tourism Secretary Cristina Garcia Prasco DOT na may 87%, Trust 85%, approval 89%. Pumapangatlo si Education Secretary Sani Angara, DepEd na may 84%, Trust 83%, approval 85%. Sinundan ni Finance Secretary Ralph Recto, which is ang DOF, na may 85%, Trust 82%, approval 83%, at Defense Secretary Gilberto Chiduro, ayan, DND, na may 80% trust and 80% approval 80%. And survey ay inanunsyo sa isang press briefing
sa Bonifacio Global City, kung saan sinabi ni Dr. Martinez na ang pinakabagong sa resulta ng Boses ng Bayan nationwide survey para sa third quarter ng 2025 na isinagawa nitong September 5 to 10. Ang survey ay independent at non-commission at isinagawa sa pamamagitan ng interviews sa 30,200 respondents sa buong bansa. Mayroon itong 99% confident level at 2 plus 2% margin of error na nagbibigay ng mataas na antas na kredibilidad sa resulta. Wow! Ganun dapat ang mag-survey. Hindi po yung magsusurvey ka, yung kung sino pa yung naglalakwat sana walang ambag sa bayan, ginagamit yung pundo ng bayan, yun pa itataas nyo. Di ba? Napaka red flag naman yun. Hindi kayo naloka. Ay, hindi kayo naloka, mga beswa. Ayan, see? Alam nyo, ito kasi si Speaker at saka si Pangulong Marcos Jr. Maisasabi ko siguro na maisasabi natin na sila po yung pinakamabait na pinuno. Kasi hindi mo walang nakita sa kanila yung Ramirez back, di ba? Nagsasalita ng masama, tahimik lang ngiti lang Si Speaker, kahit binira mo yan, nakangiti lang Pati mata niya nakangiti. Mabait na tao yan Yung sa mga akusa sa kanya ng pagbibintang, ay, hindi na po kayo magtataka kasi pinsan ng Pangulo. Natural, tatargetin yan. Siyempre, malakas din nakalaban yan sa 2028 if ever natatakbo. Like for example, if siya ang itataas na kamay ni Pangulong Marcos Jr., siyempre, mga Marcos loyalists, susuportahan siya. Dahil maganda ang pamumuno niya. Even si Congressman Garin, pinaka-the best na mamuno ng speaker, walang iba kundi si Speaker Martin sa House. Tsaka masipag ito. So, tsaka isa pa makikita nyo naman sa kanya pag umaattend siya sa mga international forum, nagsasalita siya, walang problema. Talagang very confident siya di kalidad ang pagkatao nito. Harvard yan. At saka isa pa, lawyer. Di ba? At saka malalim din ang kaalaman yan. Tahimik lang yan, pero ang stratahiyan yan, ika nga yung skills niya, din medyo talagang pumapangalawi din sa kanyang pinsan. Natural. If ever natatakbo sa pagkapangulo, do you think napabayaan siya ni Pangulong Marcos Jr.? Siyempre hindi. Nasa likuran niya yan. Di ba? Hindi po maaring hindi niya tutulungan si Speaker Martin. Why? Because yung mga magagandang nagagawa ng Pangulo, to be continue po yan. Kaya nga yung ihahalal po natin dapat, yung talagang mapagkatiwalaan para tuloy-tuloy ang progreso ng bayan. Ganun lang yun guys Hindi tayo pwedeng pumili ng isang pangulo na wala na lang iba kundi magbabatikos lang sa kapwa, tatayo sa upuan, parbatikusin ng pangulo, sirain ang pamahalaan, idradrag pababa ang flag ng Pilipinas, yung walang ambag sa bayan, 'di ba? Tapos lalakwat saka gamit mo ang pera ng bayan. Grabe, hindi maganda ganun. Tatakbo ka para gaganti. No? Do you think God will allow that kind of, behavior or characteristic, ugali, 'di ba? Hindi, syempre. Tatakbo para lang maibalik yung mga taong malapit sa kanya na nakakulong. 'Di ba? Wag na tayo poong magiging bulag. Learn and lesson itong nakaraang past administration. Tingnan nyo, hindi natin namalayan. Sangkaterba pala ang namamatay na kapwa nating Pilipino. Although, mayroon tayong batas na sinusunod pero hindi ginagamit. Ginagawa nila, nilalagay nila ang batas sa kamay nila. Yan ang pinakamasama sa isang pinuno. Yung brutal ba? Like for example, yung EJK. 'Di ba? Tulad ni yung isang teenager. Tutukan siya ng baril sabi niya, sir, may exam ako bukas, pero pinutukan pa rin. Grabe. Hindi, wag ganun. Ito yung mga pinuno natin na alam po natin, itong magpinsa na ito, sigurado yan, magtutulungan. If ever natatakbo si Speaker Martin. Di ba? Sayang yung inumpisa ni Pangulong Marcos Jr. Dapat tuloy-tuloy ang progreso. So, yun, mga kababayan, congratulations, siyempre, kay Pangulong Marcos Jr.
at saka speaker. O, 'di ba? Alam nyo naman yung issue ngayon kay speaker, pinapababa siya, pina-step down for what? Sinong ipapalit nyo sa speaker? Dutae? Sus, Mariusip, for ano ang reason? Oh, mananatili pa nga ang mananatili ang suporta ng mga congressman sa kanya. Yung mga iilan lang, mga Dutae, siyempre. O, yung mga nag-iingay ngayon, yung mayroong isang bagito na congressman ngayon, yan si Barsaga, ano yan, solid Dutae yan, guys. Solid supporters ng Dutae yan, kaya huwag kayo maniwala dyan. So, yun ang pinaka latest updates ko sa inyo. O, ayan. Taas no, 'di ba? Oh, see? Oh, ayan. Sabi ng Abante, PBM mas mataas approval ratings. Rumores, mga gabinete, damay. Ay, mga gabinete niya nagtatrabaho ng gusto 'yan. Oh, maliban doon sa mga iba. Oh, walang kakwenta, lalo na sa DPWH ng dating secretary, involved pala. Hindi kayo naloka. I'm not saying involved. May connection siya kay Mayor Maglangke Kasosyo niya. O, 'di ba? Sa isang business di kayo naloka. Malalaman din natin sa takdang panahon. Mai-expose yan. Kaya nga si Senator Lacson at saka si Senator Tito Soto tinutulungan ng Pangulo. O, ganun ni si Speaker. Tingnan nyo naman ngayon yung investigasyon. Lalo na itong Independent Commission. Wow. Abangan po natin yan. So, yun mga best, ang aking pinaka-latest updates. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.